Top 5 na misconceptions sa negosyo. Kailangan mo ng malaking puhunan para magnegosyo. Hindi siya totoo. What you need is your commitment to start, knowledge mo about dun sa gagawin mo. Mas okay nga kung capital mo mas maliit kasi mas madali siyang iikot. Think of it as a circle. Mas malaki yung circle mo, mas malaki yung circumference na ita-travel mo. Kasi malaki yung puhunan mo, so ang laki na ikutan mo bago mo mabawi yun. But the smaller it is, mas madali mo siya maiikot, ma-overlap mo siya. And then, after nun, profit na, kita na. Madaling magiging scalable yung negosyo mo. And then that's the time na pwede ka na mag-expand, mag-develop, and improve. Kaya mo siya mag-isa. No man or woman is an island, most probably. Kasi kahit sa negosyo, if you think na kaya mong gawin lahat, marketing, accounting, operations, staff management, if lahat to ginagawa mo all by yourself, basically hindi siya negosyo. It's like a job na mas mahirap pa sa sana nagtrabaho ka na lang. Kasi ang point ng business is for it to come to a point na mag-autopilot siya by itself. It will run itself and then ikaw, nasa likod ka, ginaguide mo yung mga empleyado mo, yung mga tao mo. So, you need to transfer the knowledge in a very productive manner. You don't need to invest too much in marketing. Yan yung pinaka-isang maling connotation. Well, marketing is the heart of the business. It's the way na paano nakikita ng tao yung negosyo mo. Pag binanggit yung pangalan ng brand mo or ng negosyo mo, ito agad yung maiisip nila. So, minsan kala nila kailangan maganda lang yung produkto, magaling yung staff, malamig yung lugar, kailangan may banyo, parking, but they always forget to invest on one of the most important, probably the most important part, which is yung marketing. So, huwag nyo kakalimutan yan, very important yan. Customers ang number one priority. Ito yung like sinasabi, the number one priority of a business owner is not the customers, but the employees and the staff that you have. You need to invest in them. If you take care of your staff, alagaan mo sila, bigay mo sa kanila yung knowledge na kailangan nila para ma-equip sila. Eventually, they will take care of the customers Alagaan ng staff yung customer and the customer will take care of the bill. Top one natin is lowering down the price of your product could probably make you compete more sa mga kalaban mo. Yun yung maling connotation yung babaan natin yung produkto natin, babaan natin yung presyo, labanan natin yung kalaban natin. Being competitive is nice, pero if you overdo it, na lagi mong binababa yung presyo mo, na tipong nakakalimutan mo na meron palang computation, meron pa palang OPEX, may mga miscellaneous pa, hindi na pala nako-cover ng product mo or ng profit margin mo yung kailangan niyang i-cover sa negosyo mo. And if you lower the price too much, you would also attract the target market na baka hindi na pasok doon sa produkto mo. So be very careful kasi there's a lot of ways paano ka magiging competitive and lowering the price is not the answer to it. Sana may natutunan kayo ngayon sa top 5 natin na misconception tungkol sa negosyo. Expect more negosyo tips. Probably next time na naman yung pag-usapan natin ano yung mga top 5 na produktong magandang ibenta, lalo na papasok na yung bear months. Okay? See you!